Okay, pagpapatuloy po natin yung ating pong series sa mga mapapalad, no, na bahagi ng mahabang sermon ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nasa ibabaw ng burol, or mas kilala natin, no, sa English na the Beatitudes. So nasa panglima na po tayo na beatitude, o yung pong binigkas ng Panginoon o dinescribe ng Panginoon na mga mapapalad. Pinamagatan po natin yung ating pong sermon ngayong hapon, Mercy for the Merciful. Mercy for the Merciful. Awa para sa mga marunong maawa sa kanyang kapwa. Ang text po natin, Matthew chapter 5, verse 7. Mateo, kabanatang 5, ang talata po ay 7. Babasahin ko po mula sa ang bagong ng Biblia. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Ito po ang salita ng Panginoon. Alam niyo po, ito pong sermon ng ating Panginoon nung siya ay nasa ibabaw ng burol ay isa sa mga paksa, o sabihin natin passages sa scripture na marami na pong sermon na nagawa at marami na po ng mga aklat ang naisulat. At marami rin po mga commentary ang available. Pero ang isa po sa mga best na treatment nito pong Sermon on the Mount, kung saan, of course, kasama po ito pong Beatitudes na ating pong pinag-aaralan sa ating series na ito, ay yung pong ginawa ni Dr. Martin Lloyd-Jones nung siya po'y nabubuhay pa sa pulpito ng Westminster Chapel during the latter half of the 20th century. So yung mga 1960s, 1970s, yun po yung huling 20 taon halos, no, ng buhay ni Dr. Martin Lloyd-Jones. At dyan po yung mga panahon na nagkaroon siya ng kanyang series of sermons sa Sermon on the Mount. At doon po sa kanyang aklat na yan, ganito po yung kanyang sinabi patungkol dun sa panglimang beatitude. Ito pong pinag-aaralan natin ngayong hapon. Gusto ko pong i-quote siya sa English. Sabi niya, in a sense, we have so far been looking at the Christian in terms of his need, of his consciousness of his need. But here, there is a kind of turning point. Now we are concerned more with his disposition, which results from everything that has gone before. Ito po yung kanyang introductory statement, no, sa kanyang sermon dito po sa panglimang beatitude. Tama yung sinabi niya, I agree with him 100%. Na yung mga una-unang beatitude ay tumutukoy po sa Kristiyano at sa kanyang pangangailangan, yung pagiging poor in spirit, yung mourning, o yung pagdadalamhati o pag-iyak para sa kanyang mga kasalanan, at ang kanyang pagiging aba o ang kanyang pagiging meek. Lahat po yan ay tumutukoy sa pangangailangan. Ano? And then pinag-aralan natin last Lord's Day yung pagkagutom at pagkauhaw para sa katuwiran. No, lahat po yan ay tumutukoy sa pangangailangan ng isang totoong mananampalataya. Pero pagdating natin dito sa panglima, ay magkakaroon ng kaunting pagbabago. Sabi nga ni Lloyd-Jones, this is a turning point. Sapagkat mula dun sa pagtalakay ng Panginoon, mula dun sa ano ba ang Kristiyano at ang kanyang pangangailangan, ay bumaling ang Panginoong Jesucristo dun sa ano ba ang Kristiyano at ano ang dapat niyang gawin. Mula sa isang Kristiyanong may pangangailangan, tinatalakay naman ng Panginoon mula sa panglima hanggang sa huli, yung ano ba ang Kristiyano at ang kanyang dapat gawin. So meaning, there is an obvious shift, no, in the teaching of the Lord Jesus Christ, and we will also follow the same direction as well in our treatment of these Beatitudes. Initially, yung sa unang tatlo, ano ba ang Kristiyano? Ano ba yung kanilang pangangailangan? Pangangailangan sa Diyos. Later, he shifted, ano ba ang Kristiyano at ano ang kanyang dapat gawin para sa kanyang kapwa-tao. Diba? Yun po yung susunod na bahagi, at susundin din natin yung sequence na yan sa ating pag-aaral. Gusto ko i-summarize, no, yung ating pong discussion this afternoon this way. Only those who receive mercy from God will be merciful to others, and in the day of judgment will be rewarded mercifully by God. Daming mercy, no?
Only those who receive mercy from God will be merciful to others, and in the end, on the judgment day, will be rewarded mercifully by God. Sila na mga tumanggap ng pagkaawa ng Diyos o kinaawaan ng Diyos ay matututo din naman na maging maawain sa kanilang kapwa. At sa huling araw, sa araw ng paghukom, sila rin po itatanggap ng pagpapala sa pamamagitan din ng awa o masaganang awa ng ating Diyos. Dalawa po yung ating main point. As usual, number 1, on being merciful. On being merciful. Pag-uusapan natin ano bang ibig sabihin ng pagiging maawain. Paano nagiging maawain dapat ang isang Kristiyano. And then secondly, on receiving mercy. On receiving mercy. Yung pong mga taong marunong maawa sa kanilang kapwa ay tatanggap din naman ng awa mula sa Diyos. Okay, so tingnan po natin yung una, on being merciful. Noong ang Panginoong Jesucristo po, inisa-isa niya yung pong mga mapapalad. Dito po sa Beatitudes, sa Matthew chapter 5, makikita po natin na hindi po ito basta-basta na lamang nakaisip ang Panginoon at sinabi niya. Hindi po haphazard. Hindi po pagbabato ng mga tinatawag na random ideas ang ginagawa ng Panginoong Jesucristo dito. Ang listahan po na ito ng mga mapapalad ay maingat po na binuo ng ating Panginoong Jesucristo. At ang isa sa mga patunay na ito po ay pinag-isipan at maingat na binuo ng ating Panginoong Jesucristo, yung pong bawat beatitude na yan ay magkakadugtong sa isa't isa. Konektado po sila sa isa't isa. Hindi po tayo pwedeng pumili na lamang ng isang beatitude doon, pagkatapos ay ipaliwanag natin ng hiwalay sa iba. Magkakaroon lamang po ng kahulugan ang bawat mapapalad na ito na binigkas ng Panginoon kung ipapaliwanag po natin sila na karugtong ng isa't isa. Halimbawa, yung pagiging maawain, hindi po siya isang hiwalay na katangian. Ang pagiging maawain po dito ay nakakamit ng isang tao na mayroon pong mahirap na espiritu. Yung pong mga maawain dito, dapat poor in spirit sila. Dapat meek sila. Dapat marunong silang malungkot o umiyak dahil sa kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, dapat taglay din po ng isang taong marunong maawa sa kanyang kapwa yung mga naunang beatitude ng ating Panginoong Jesucristo na itinuro sa atin. Pag inamin po natin ang ating pangangailangan sa Diyos at tinanggap natin yung ating pangangailangan mula sa Diyos, magkakaroon po tayo ng kakayahan na, alam niyo, maawa ka sa iyong kapwa. Kung naiintindihan mo na ikaw ay isang makasalanan at dahil sa iyong kasalanan, nalulungkot ka, umiiyak ka. No? Dahil habang ikaw'y nabubuhay sa ibabaw ng mundo, magpapatuloy ang iyong pagkahulog sa kasalanan, pero nagtatagumpay ka naman, pero may kasamang kalungkutan yan, magkakaroon ka ng awa doon sa mga tao na nahihirapan na magtagumpay laban sa kanilang mga kasalanan. Kung ikaw ay isang taong humble, isang taong gentle, madaling tumulong ang isang katulad mo sa mga taong nangangailangan. Madali kang maawa, madali kang magbigay sa pangangailangan ng kapwa. Nakita mo, konektado, ito pong mga susunod pa na mga beatitude na ito, doon sa mga nauna. Kung hindi totoo sa iyo yung mga naunang beatitude, hindi magiging totoo sa iyo yung mga susunod pang huli na mga beatitude na ito. Isa pa, yung pagiging maawain po ay manifestation ng pagiging matuwid, pagiging righteous. Ano pong ibig sabihin natin ng pagiging matuwid? Di ba binanggit natin na ang isang totoong mananampalataya siya nagugutom at nauuhaw para sa katuwiran. Ibig sabihin, kung ikay mananampalataya, dapat mabuting tao ka. At bahagi ng pagiging mabuting tao mo, gusto mo laging gumawa ng mabuti para sa iyong kapwa. So bahagi din po ng paggawa natin ng mabuti para sa ating kapwa, yung pagiging maawain. Bakit kamo? Kasi yung pagiging maawain pala ay bunga ng espiritu na kung tawagin ay kaawaan o kabaitan. Pagka daw po tayo ay mananampalataya, isa sa bunga ng espiritu sa atin, kindness. Pag binasa mo yung Galatians chapter 5, ano yung bunga ng espiritu? Isa po doon, kindness. Ano, yung pagiging mabait. At kasama po sa pagiging mabait ng isang Kristiyano, yung pagiging maawain sa kanyang kapwa.
So kung hindi ka pinananahanan ng banal na espiritu, wala sa iyo yung kindness na sinasabi na bunga ng espiritu. At kung wala sa iyo yung kindness na yon, it's gonna be impossible for you to be merciful sa iyo pong kapwa. Sabi po ng mga commentators, hindi lang pinag-isipan ng mabuti ng Panginoon yung listahan na ito ng mga maawain, kundi meron din siyang special structure, no? Binanggit ko na kanina pero gusto kong ulitin, yung structure na ito, yung unang tatlo tumutukoy sa attitude ng isang totoong mananampalataya na may kinalaman sa Diyos. Poor in spirit, mourning because of sin, and then meek. May kinalaman po daw yan sa ating attitude towards God. Ano ibig sabihin? Ito daw po yung dapat na nakikita natin sa mga totoong born again in their relation to God. Being poor in spirit, mournful because of sin, meek. Sinasabi sa atin, ito yung behavior ng isang Christian towards God. Kasi ang pangangailangan natin ay sa Diyos. Ang direksyon at siya ang nagbibigay nito sa atin. So yung mga poor in spirit, pag sinabing poor in spirit, sila yung mga nag-a-admit na I am in need of God. Kailangan ko ang Diyos. Kailangan ko ang kanyang tulong. Kailangan ko ang kanyang pagliligtas. Kailangan ko ang kanyang biyaya. At yung mga nagmo-mourn, sila yung mga nakakaintindi ng kapangitan ng kasalanan at ng epekto nito sa kanilang buhay. At habang sila ay nabubuhay sa mundo na ito, mayroong temptation to sin at nahuhulog sila sa kasalanan. At yung mga meek people, sila yung mga nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Sila yung mga gentle sa harapan ng Panginoon. Yung pong pang-apat na beatitude, yung pinag-usapan natin kanina, sabi ng mga scholars, siya doon yung nasa gitna, centerpiece. No, parang gulong ba na umiikot na meron pong centerpiece, no, na nag-hold sa kanilang lahat. At ito daw pong pagkauhaw at pagkagutom sa katuwiran, ito daw po yung tumutulong sa isang mananampalataya o nagmo-motivate sa isang born-again person to do good. Kaya gumagawa ka ng mabuti. Pagka nandito ka na sa pang-apat na ito, you are hungry and thirsty for righteousness, magpo-proceed ka na ngayon dun sa pang-5, pang-6, at pang-7 sa mga beatitude. At yung pong last 3 na yon, yung pong being merciful, pure in heart, and becoming a peacemaker, ito daw po yung mga katangian ng mga mananampalataya na praktikal. Ibig sabihin, may kinalaman po ito dun sa papaano ka nagbe-behave in front of other people or in relation to other people. Yung unang tatlo, in relation to God. Yung huling tatlo, in relation to other people. Kaya pansinin mo yung merciful. Hindi naman po tayo nagiging merciful sa Diyos. Di ba? Nagiging merciful tayo sa kapwa natin. O yung pong pure in heart. No? May kinalaman din yan sa ating treatment ng ating kapwa. Yung pagiging peacemaker, pag-aaralan po natin yan sa mga susunod na sa atin, yung pagiging tagapamayapa, may kinalaman yan sa kapwa natin. Diba? Kaya yung huling tatlo na ito, ay yung characteristics daw po ng mga born-again people na may kinalaman sa kanilang relationship sa kanilang kapwa-tao. So, hindi po necessarily Christian. Kahit hindi Christian, dapat taglay mo, kung totoong born-again ka, yung huling tatlo sa mga beatitude na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, moving on. So, paano natin maintindihan yung pagiging merciful in light of the structure? Okay, may kinalaman pala sa kapwa yung huling tatlo na mga beatitude. So, ano ibig sabihin ng pagiging merciful? Ano yung tinuturo ng Panginoon sa pagiging merciful? Ano ba yung dapat na ginagawa ng isang merciful na Christian? So, meron po akong dalawang suggestion. Una, it is more than just a good feeling towards others. So, yung pagiging merciful pala, hindi lang po ito yung magandang damdamin o mabuting damdamin patungo sa ating kapwa. Yung pong salitang ginamit dito, merciful, sa original, ang ibig pong sabihin, to give help to the wretched, to relieve the miserable. So, ibig sabihin, nung sinabi po ng Panginoon, mapalad ang mga maawain o mapalad ang mga mahabagin, hindi po tinutukoy ng Panginoon dito yung mga taong naaawa o malambot ang puso para sa mga tao na nangangailangan. Kasama yon, pero hindi lang yon. No, yung parang pagiging mawain ay hindi lamang po feeling yung pity. Alam mo yun, yung nakakaawa naman ng tao na ito.
'Di ba? Madalas pagka sinasabi natin yung naawa, sinasabi natin sa sarili natin, halimbawa, may pulubi, nakakaawa naman yung taong ito. O kaya may kasama ka, sabihin mo sa kanya, nakakaawa naman yung ali, nakakaawa naman yung mama, nakakaawa naman yung bata. Hindi po, yun yung tinutukoy ng Panginoon na mapalad ang mga naaawa. Totoo na yung pong pagkaawa ay kasing kahulugan halos ng salitang mahabagin. Magkaiba po kasi yung salitang compassionate and merciful eh. Magkaiba sila. Bagamat minsan parang ini-equate o almost synonymous no, yung treatment. Pero meron po silang difference. No? Wala akong time para i-discuss yung difference. Pero yung pong pagiging merciful dito, yung pagkamaawain natin, hindi lang po siya yung feeling o yung damdamin natin na saloobin natin patungo sa isang tao. I think para mas maintindihan natin to ay paalala ko sa inyo yung isa sa mga talinghaga ng Panginoong Jesucristo. Doon sa Luke chapter 10 verses 25 to 37. Doon po sa talinghaga ng Panginoong Jesucristo niya, may lumapit sa kanya na isang lawyer. Tinatanong ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, papaano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Pero yung lawyer na ito, kaya siya lumapit sa Panginoon, ang purpose niya, i-test yung Panginoon. Pero hindi niya alam, siya pala yung matitest ng Panginoon. Kasi yung tanong niya sa Panginoon, sinagot ng Panginoon ng tanong din. No? At yung pala, sa bandang huli, itong lalaki na ito, ang tinitest ng Panginoon, no? Sa kanyang paglapit sa kanya. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, kinuwento niya dito yung Good Samaritan. Alam niyo yung kwento na yun, di ba? Merong pare, merong saserdote, merong so on and so forth na nakakita nung Samaritano na nakahandusay sa daan. Alam niyo yung kwento? Di ba? So, out of those people na dumaan at nakakita, isa lamang yung huminto at tumulong. Sino yun? Samaritano. Kaya the Good Samaritan. Eh, tanong ng Panginoon doon sa huli ng talinghaga niya, sino doon sa mga tao na yon ang totoong nagpakakapwa doon sa Samaritano? O doon sa lalaki na yon na nakahandusay sa kalsada at malapit ng mamatay. Ang sabi sa verse 37, no? Ang sabi ng lalaki, ng lawyer, siya na nagpakita ng awa doon sa lalaki na yon. Yun yung totoong nagpakakapwa doon sa lalaki na iyon. Yung gusto ko pong pansinin ninyo, ito po yung ibig sabihin ng Panginoon sa pagiging maawain. Hindi po yung nakita mo yung tao, sabi mo nakakaawa. Ang ibig pong sabihin ng Panginoon, sa salitang mapalad ang mga naawa, ay hindi lamang po yung nag-feeling sorry doon sa mga tao na nangangailangan, kundi yung mga tao na may ginagawa para tulungan ang mga tao na nangangailangan. Ulitin ko ha. Nung sinabi ng Panginoon, mapapalad ang mga taong naaawa, mapapalad ang mga taong nahahabag, ay hindi lang po yung may saloobin na mahabagin o yung maawain. Sinasabi niya lang na naawa siya, kundi yung mga tao na bukod sa meron siyang sinasabing naaawa siya at nararamdamang naaawa siya sa kanyang kapwa, meron siyang ginagawa para tulungan ang taong nangangailangan. Mercy happens when something is done to ease the distress of another. Kita mo yung isang tao, meron siyang pangangailangan. Kita mo yung tao, siya ay in distress. Poor, for example. Anong dapat mong gawin? Meron ka dapat gawin para tulungan siya. At pag ginawa mo yung bagay na yun para tulungan siya, yun ang totoong ibig sabihin ng naawa. Ayon sa ating Panginoong Jesucristo. Mercy is doing what is good for that person. Mercy takes action to provide for the needy. Mercy is compassion in action. Kaya po, hypocritical, yung pong sinasabi natin bilang isang Kristiyanong naaawa ako pero wala ka namang ginagawa. Okay? Hindi po ako magbaback down doon sa salitang isang hypocrite ang isang Kristiyano na sinasabi niyang naaawa siya pero wala naman siyang ginagawa. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, kung ikaw ay totoong naaawa, dapat mayroon kang ginawa para tulungan yung tao na yun na nangangailangan, na nakikita mong nakakaawa. Alalahanin lang yung Good Samaritan. Diba? Yung tao lamang, Samaritano pa nga, na huminto at tumulong, siya ang totoong nagpakita ng awa.
Kita nyo? So yun ang ibig sabihin ng Panginoon. The perfect example ng pagiging maawain, hindi lang yung pagtuturo ng Panginoon, kundi yung ginawa mismo ng Diyos sa atin bilang mga makasalanan. Ano pang ginawa ng Diyos para ipakita ang kanyang awa sa atin? Diba? Iniligtas niya tayo. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Anong ginawa ng Panginoon? Tayo mga patay sa ating kasalanan, tayo binuhay. At nagkaroon tayo ng kakayahan na tumugon sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ano sabi sa Ephesians chapter 2 verses 4 to 6? Pakinggan nyo. Sabi ni Pablo, ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas at tayo muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Nakita niyo, nung ang Diyos ang may naawa sa mga makasalanan katulad natin, meron siyang ginawa. Ginawa niya, pinadala niya yung kanyang anak para mamatay dun sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi naman siya nanatiling patay, siya'y muling nabuhay. Pero ang sinumang nanampalataya sa kanya, ang sabi, binuhay na kasama niya at pinaupo kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Yun po ang ibig sabihin ng pagiging merciful. Huwag tayo magagalit pag sinabing isa kang hypocrite, pag puro ka lamang salita, wala kang gawa. Pagdating sa pagkaawa. No, meron po kasi nakapakinig sa akin nung pinangaral ko yan, nagalit sa akin. Sabi niya, Pastor, ba't sinasabi mo hypocrite yung mga tao na nagsasabing naawa pero walang ginagawa? Eh sabi ng Panginoon, pagka naawa ka at Kristiyano ka, dapat may gawin ka. So kung puro ka lang salita, edi hypocrite ka. Diba? Hindi mo talaga ginagawa yung sinasabi ng Panginoon. Bakit ka magagalit? Dapat mahiya tayo. Kung tayo ay mananampalataya, tapos sinasabi natin, pinangangalandakan natin, nakakaawa naman si kapatid na ganito, nakakaawa naman si kapatid na ito, pero wala ka namang ginagawa. Ang Panginoon, nagturo, pag naawa, gumawa. Pag naawa, magbigay. Pag naawa, tumulong. Ang Diyos ay naawa sa mga makasalanan. Anong ginawa niya? Meron siyang binigay ang kanyang anak. Hindi lang siya nagbigay ng paraan para maligtas tayo. Binigay niya ang Panginoong Jesucristo para maging tagapagligtas natin. Jesus Christ is God's compassion in the flesh. Ang Panginoong Jesucristo ay ang pagiging maawain ng Diyos na nagkatawang tao. Jesus Christ is God's mercy personified. Ang Panginoong Jesucristo ang awa ng Diyos na naging tao. Kaya tayo naligtas sa pamamagitan ng awa ng Diyos. At ang awa ng Diyos, hindi niya lang sinabi nakakaawa naman ng mga makasalanan. Meron siyang ginawa. So that is also our example. Diba? Kung ang Diyos na awa at may ginawa, meron siyang binigay, meron siyang sinakripisyo, dapat ganun din tayo. Kung tayo anak ng Diyos, sumusunod tayo sa halimbawa ng Diyos at ng kanyang anak, dapat kung anong tinuro ng kanyang anak, kung anong halimbawa ng kanyang ama, ganun din ang gagawin natin pagdating sa usapin ng pagiging maawain. Pangalawa, the best act of mercy we do for others is forgiving them. Kasi may mga papasok na complications. Paano, Pastor, kung wala akong kakayahan para tumulong? Ibig ba sabihin, hindi na ako magiging maawain sa aking kapwa? Kasi wala akong kayang ibigay, wala akong pwedeng iabot na pera, wala akong pwedeng iabot na pagkain, wala akong pwedeng iabot na damit. Kung ano man yung pangangailangan niya, hindi ko siya pwedeng tulungan sa kanyang bill sa ospital, hindi ko siya pwedeng tulungan sa kanyang tuition fee sa ospital. Paano ako magiging merciful kung wala akong kakayahan? Kaya sinabi ko yung sub-point number 2. Isa sa mga pinakamainam na paraan para pakita natin ang awa natin sa ating kapwa, magpatawad tayo. The Lord Jesus is also our best example when it comes to forgiving. Diba? Actually, bago nga nagpatawad ang Panginoon at nagsakripisyo, nagpakita muna siya sa gawa ng kanyang pagiging maawain. Halimbawa, dun sa Matthew 14:14, ang sabi po doon, pagdating niya sa pampang, nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya. At anong ginawa ng Panginoon na nahabag siya sa maraming tao? Pinagaling niya
ang kanilang mga karamdaman. Ang Panginoon, nung naawa siya, may ginawa siya. Nagpagaling siya ng kanilang mga karamdaman. Doon sa susunod na chapter, Matthew chapter 15, verse 32, ganito yung nakasulat. Pagkatapos ay tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, nahahabag ako sa mga napakaraming tao na ito sapagkat 3 araw na silang sumasama sa akin at wala silang makain at hindi ko nais na paalisin silang gutom, baka himatayin sila sa daan. Anong sinabi dun sa susunod na mga talata? Gumawa ang Panginoon ng himala, nagpakain siya ng 4,000 tao. Again, ang Panginoong Jesucristo, katulad ng kanyang ama, nung nagsabi ng awa, merong ginawa. Pero paano pag wala tayong kakayahan? Wala naman tayong power to perform miracles na katulad ng Panginoong Jesucristo. Hindi naman natin kaya maging tagapagligtas katulad ng ginawa ng Ama. Mercy is not just providing the needs of those who are miserable. Mercy is also that willingness to forgive those who have offended us. Awa din pala yun, yung patawarin mo yung kasalanan ng kapwa mo sa iyo. Nung napakita ang Diyos ng kanyang awa sa atin, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. So, kung awa din pala yung pagpapatawad ng mga kasalanan ng kapwa, kaya rin natin gawin yun. Naalala niyo si Joseph dun sa Old Testament? Pag pinag-usapan natin yung pagpapatawad bago maawa at tumulong, nauna muna yung pagpapatawad ni Joseph sa kanyang mga kapatid bago siya tumulong. Tingnan niyo dun sa Genesis chapter 50 verses 18 to 21. Babasahin ko na lang po na mabilis. Sabi dito, ang kanyang mga kapatid ay lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at kanilang sinabi, narito kami ay iyong mga alipin. Subalit sinabi ni Jose sa kanila, huwag kayong matakot sapagkat ako ba ay nasa lugar ng Diyos? Kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin. Ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. Kaya't huwag kayo ngayong matakot, pakakainin ko kayo at ang iyong mga anak, kanya silang inaliw at nagsalitang may kabaitan sa kanila. Ang point ko lang dito, si Joseph may kakayahan siya na gumawa ng mabuti sa kanyang mga kapatid. Diba? Nasa panahon sila ng tagtuyot eh. Wala silang pagkain. Kaya nga nagpunta yung mga kapatid niya sa Egypt. Hindi nila kinala si Joseph kasi bibili sila ng pagkain. Uuwi nila dun sa kanilang pinanggalingan para pakainin yung mga kapamilya nila at yung ama nilang matanda na. Diba alam natin yung story, dumating yung time na di na kaya ni Joseph no, na hindi magpakilala na siya yung kapatid nila na binenta nila para maging alipin dun sa Egypt. Eh nung dumating na yung point na yun, dito sa Genesis chapter 50, ang gusto ko lang ipakita dito, bago gumawa ng mabuti si Joseph sa kanila, kasi yung kwento na to, nung pinatawad na ni Joseph yung mga kapatid niya, pinakuha niya yung lahat ng mga kamag-anak nila, mga hayop nila, pati yung tatay nila, lahat. No? At pinamigrate sa Egypt, dun sa Goshen, pinatira sa pinakamatabang lupa sa Egypt. Bago nangyari yon, nagpatawad muna siya sa kanyang mga kapatid. Diba sabi ng mga kapatid niya, huwag mo na kaming tawaging kapatid mo. Ituring mo na lang kaming alipin. Yun yung matapos niyang magpakilala na siya si Joseph. Diba, nag-iyakan sila, tapos inamin ng mga kapatid niya yung mga kasalanan nila, humingi sila ng tawad. Pero pinatawad sila ni Joseph. Yun ang point ko eh. Pagiging maawain din po yung pagpapatawad. At siguro para sa atin, mga simpleng tao, kaya rin natin magpatawad. At ito yung pinaka-available na pamamaraan ng pagiging maawain para sa atin. Hindi natin pwede ikatwiran sa Panginoon, hindi pwede ako maging maawain kasi wala naman akong pera para tumulong sa aking kapwa. Wala naman akong impluwensya para tumulong sa aking kapwa. Hindi naman ako makapangyarihan tao sa aming gobyerno para tumulong sa akin. Hindi mo naman kailangan ng lahat ng iyon kasi ang pagpapatawad ay bahagi din ng ating pagiging maawain. Pero gusto ko sabihin, bagamat hindi natin kailangan na gumastos, hindi natin kailangan magbigay pag nagpatawad tayo, isa po ito sa pinakamahirap gawin, ang magpatawad.
No? Hindi mo kailangan ng pera dyan, hindi mo kailangan ng impluwensya, hindi mo kailangan ng connection sa government, hindi mo kailangan magbigay ng bahay at lupa, hindi mo kailangan magbigay ng titulo sa mga mahihirap na walang tahanan, so on and so. Hindi mo kailangan yun eh. Pero ito yung pinakamahirap. Bakit ka mo pinakamahirap? Kasi para magawa natin na totoong magpapatawad sa ating kapwa, kailangan nating tanggihan yung sarili natin. We must deny ourselves. Hindi ka talaga makakapagpatawad sa kapwa mo kung pinangahawakan mo yung karapatan mo, kung pinangahawakan mo yung sarili mo, yung nararamdaman mo. Hanggat hindi mo tinatalikuran ng lahat ng ito at sinusuko sa Panginoon, hindi ka talaga makakapagpatawad sa kapwa mo. Pag nagawa mong i-deny yung sarili mo, saka mo lang mamamahal ng totoo yung kapwa mo, at pagka minahal mo ng totoo yung kapwa mo, saka mo lang siya talaga mapapatawad. Kasi ang pagpapatawad po, may kasama po ito na pangangako na anuman ang kasalanan niya laban sa iyo, hindi mo nagagamitin laban sa kanya. At kung nagkaroon man kayo ng hindi magandang kaugnayan sa isa't isa, dahil nagpatawaran na kayo, pipilitin nyo na ang inyong relasyon ngayon hindi na maging maasim katulad ng dati. Pag nagpatawaran kayo, pipilitin yung panatilihin ng kapayapaan at pagmamahalan sa relasyon na yun. Kahit gaano kasakit ang mga ginawa nyo sa isa't isa. Yun ang ibig sabihin ng pagpapatawad. Naranasan mo na ba yung ganong klase ng pagpapatawad? O meron ka pa ring kaaway hanggang sa ngayon na hindi mo mapatawad? Kung hindi tayo marunong magpatawad, tanungin mo ang sarili mo kung Kristiyano ka talaga. Dahil ang sabi, kung ang Diyos, binigyan na tayo ng halimbawa sa pamamagitan ng kanyang sariling pagpapatawad, maraming halimbawa sa Biblia tulad ni Jose na nagawang magpatawad sa kabila ng lahat ng masasakit na ginawa at pinagdaanan sa buhay, kaya din dapat natin kung talagang Kristiyano tayo. Kung hindi ka pa Kristiyano, talaga bang naranasan mo na ng mapatawad ka ng Diyos? Baka sinasabi mo, meron akong kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Pagka meron kang ganyang klase ng pangangatwiran, hindi ka talaga maliligtas. Wala pong kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Baka yung kasalanan mo lang na yan, hindi mo kayang isuko. Kasi kung kaya mong isuko yung kasalanan mo sa Diyos, kaya kang patawarin ng Diyos. Kaya kang iligtas ng Diyos. At yun lamang pong mga taong talagang nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos ang makapagpapatawad ng kanilang kapwa. Nakatulad ng pagpapatawad ng Diyos. Pero hanggat alipin ka pa rin ng iyong galit, alipin ka pa rin ng iyong sama ng loob, kung 2 dekada na ang lumipas, hanggang ngayon, pag nakikita mo pa rin siya, kumukulo ang dugo mo, di ka pa rin talaga nakakapagpatawad. At hanggat ganun pa rin ang nararamdaman mo, magandang tanungin mo sa sarili mo, napatawad ka na nga ba ng Diyos? Puntahan po natin yung pangalawang major point on receiving mercy. Paulit-ulit po natin binibigyan ng diin na ang lahat po ng mga beatitude na ito ay naglalarawan sa atin ng kung ano ang totoong Kristiyano. Ulitin ko, hindi po mga hakbang ito na dapat gawin ng isang tao para maging Kristiyano. Hindi po, ay kailangan ko pala maging poor in spirit para maging Christian ako. Hindi. Hindi po pala kailangan maging maawain ako para maging Kristiyano ako. Hindi. Hindi po ito listahan ng mga katangian ng isang tao na kailangan niyang taglayin para tanggapin siya ng Diyos. Ito pong Beatitudes ay listahan ng mga katangian na taglay na ng isang Kristiyano. Taglay na ng isang born again. So, ibig sabihin kung born again ka, dapat mayroon ka lahat nitong Beatitudes na to. Dapat taglay mo itong lahat ng mga katangian nito. Kasi yung sermon ng Panginoon dito sa ibabaw ng bundok ay sermon ng Panginoon patungkol dun sa sino nga ba ang mga miyembro ng kaharian ng Diyos. Kaya hindi po tinatalakay ng Panginoon dyan, anong dapat mong gawin para maging anak ng Diyos? Hindi tinatalakay ng Panginoon dyan, ano ba dapat mong gawin para maging miyembro ng kaharian ng Diyos? Ang tinatalakay ng Panginoong Jesucristo dito, ito yung mga katangian ng mga taong nakapasok na sa loob ng kaharian ng Diyos. Christian na sila, born again na sila. Also, we can say na ito pong Beatitudes na ito, pwede pong maging test ng ating pong totoong kaugnayan sa ating Panginoon. Paano siya magiging test? Paano siya magiging pagsusuri? Kasi kung ikaw ay totoong Kristiyano,
maniniwala ka na yung lahat ng sinabi ng Panginoon dito sa mga mapapalad na ito ay mahalaga. Naniniwala ka na gusto mo yung mga ito kahit mahirap silang gawin. Hindi ko po sinasabi na ito yung mga katangian ng mga Kristiyano, dapat easy na lang sa inyong gawin, easy na lang sa ating gawin. Hindi. Ito po yung mga katangian ng mga Kristiyano na miyembro ng kaharian ng Diyos pero mahirap siya talagang gawin. Very challenging talaga siya. Walang makaka-perfect na Christian dyan. Pero dapat meron sila ng mga katangian na ito. If one refuses to see na ito pong beatitudes na ito ay importante at ayaw nila itong pag-usapan, ayaw nila itong sabihin na importante itong meron ako nito, importante meron ako nito, maganda na tiyakin mo muna, baka hindi ka Kristiyano. Kasi ito pong mga listahan na ito ng mga mapapalad, ano po ito pag talagang pinag-aaralan mo, susuriin mo, ako ba ganito ba ako? Maawain ba ako? Ako ba merong mga katangian na ito? Dapat susuriin mo yung sarili mo Kung ayaw mo suriin yung sarili mo tungkol dyan, baka hindi ka pa Christian. Besides, no person can truly know how to practice ito po mga beatitudes na ito unless na-experience niya na talaga ang mga katangian na ito. O totoo yung mga katangian na ito. Halimbawa, yung pong huling tatlo, tanging mga totoong mananampalataya lamang ang makakaranas ng mga ito sapagkat yung huling tatlo na mga katangian na sinabi ng Panginoon na mapapalad ay mga pinaranas ng Diyos sa mga anak niya. Ang awa, mga pinaranas ng Diyos yung purity, pinaranas ng Diyos yung pagiging peacemaker. So hanggat hindi mo na-experience yan, you cannot be born again. And the only way for us to know how to practice these things, kailangan ma-experience muna natin. Kailangan maging object muna tayo ng mercy ng Diyos. Kailangan maging object muna tayo ng purity ng Diyos. Kailangan maging object muna tayo ng peacemaking ng Diyos. Pag-aaralan po natin yung mga huli na yan sa mga susunod po nating sermon. We can become merciful if we have received God's mercy first. Yun yung point ko. Magiging maawain lang tayo sa ating kapwa na mayroong ginagawa para tulungan sila kung naranasan muna natin na tayo kaawaan ng Diyos. Let me elaborate. Ito po yung una. Ito yung very first na subpoint sa ating pong second point. We know how to become merciful because God has been merciful to us. So yan, set natin. Kaya po tayo marunong maawa sa ating kapwa sapagkat kinaawaan muna tayo ng Diyos. Ano ba sabi dun sa 1 John chapter 4 verse 19? Matuto kayong magmahal sa inyong kapwa. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang unang nagmahal sa inyo. Yun sabi sa 1 John chapter 4 verse 19. Ang ibig sabihin nito, yung mga Kristiyano, loving persons ito, mga ito. Bakit? Sapagkat sila ay inibig ng Diyos. Kumbaga, kaya tayo marunong magmahal sa ating kapwa sapagkat naranasan muna natin na mahalin tayo ng Diyos. Kaya sundan niyo po yun Kaya kaya ng isang Kristiyang magmahal ng kanyang kapwa sapagkat naranasan niya muna ang ibigin siya ng Diyos. So the same principle applies dito po sa huling tatlo na mga pag-uusapan natin. We can extend mercy to others because God extended His mercy to us. Ano po sabi po dun sa Titus chapter 3 verse 5? Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Kaya po tayo naligtas kasi naawa ang Diyos atin. Hindi po niligtas ng Diyos ang isang tao dahil kaligtas-ligtas siya. Hindi po niligtas ng Diyos ang isang tao kasi mas mabuti siya kumpara sa iba. Hindi po niligtas ng Diyos ang isang tao kasi mas marami siyang kapangyarihan, o kaya mas gwapo siya, o kaya mas popular siya kumpara sa iba. Hindi. Kaya po niligtas ng Diyos ang isang makasalanan dahil naawa siya. Yun lang po ang sagot. Bakit niligtas ng Diyos ang isang katulad ko? Dahil naawa siya sa akin. Titus chapter 3 verse 5. And also, when it comes to this particular point, yung mga nakaranas ng awa ng Diyos, inuutusan ng Diyos maawa sa kanyang kapwa. Tingnan sabi sa Lucas chapter 6 verse 36. Maging maawain kayo, gaya ng inyong ama na maawain. Inuutusan tayo ng Biblia na maging maawain. Bakit? Sapagkat naawa ang Diyos sa atin.
Na-experience mo kung ano ibig sabihin ng kaawaan. So ngayon, alam mo na kung paano maawa. At ang sabi ng Diyos sa atin, dahil ako'y maawain, dahil ako'y naawa sa iyo, dapat maawa ka din sa iyong kapwa. Inuutusan tayo ng Diyos na maging maawain. Kaya po tinatawag na mapalad ang mga maawain sapagkat naranasan natin ang pinaka magandang uri ng pabor na galing sa Diyos, yung awa niya. Ano po sabi dun sa Roma chapter 9 verse 15? Ako'y maawa sa aking kinaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahabagan. Imagine mo, out of the billions of people in this world, isa ka sa mga kinaawaan ng Diyos. At dahil kinaawaan ka ng Diyos, naligtas ka. Ibig ba sabihin, Pastor, mayroong mga tao sa mundo na hindi niya kakaawaan at hindi niya ililigtas? Meron. Yun po yung tinalakay ko kahapon sa Doctrine of Election. Ano? So kung hindi po kayo naka-attend, panoorin nyo na lamang po yung video. So ko po pinaliwanag. No? Meron po, kinaawaan ng Diyos, kaya sila naligtas, at meron naman po, hinayaan ng Diyos sa kanilang kasalanan para sila'y mapahamak sa impyerno. Napaka-unfair naman nun, Pastor. Di ba dapat para maging fair ang Diyos, iligtas niya ang lahat? Ang sagot ko po doon, para po maging fair ang Diyos, wala siya dapat iligtas kahit isa. Bakit? Kapagkat lahat ng tao ay nagkasala. Kung magiging fair ang Diyos, wala siyang ililigtas kahit isa, lahat tayo dapat pumunta sa impyerno. Pero bakit nagligtas ang Diyos? Dahil naawa siya. Ha? Dahil naawa ang Diyos. Siya ang dahilan kung bakit naligtas sa mga makasalanan dahil naawa siya. Kung hindi naawa ang Diyos, lahat ng makasalanan pupunta sa impyerno. Kaya hindi po natin dapat usisayin ng Diyos bakit hindi ka fair. Dahil kung magiging fair talaga ang Diyos, wala siyang dapat kaawaan. Dahil ang Diyos ay makatuwiran. At bahagi sa katuwiran ng Diyos, lahat ng nagkasala dapat parusahan. Dapat na parusahan. Pero dahil naawa ang Diyos, meron siyang niligtas mula sa mga taong dapat parusahan. Yan po yung tamang understanding ng doctrine ng election. Kung naiintindihan niyo po yan, ay purihin mo ang Panginoon sapagkat kinawaan ka niya. Kaya inuutusan ka niya ngayon maging maawain sa iyong kapwa. Also, kaya po tayo, inuutusan ng Diyos o ina-expect ng Diyos na maging maawain kasi kaya natin yan eh. Ang totoo nga, kahit nga hindi Christian, di ba marunong maawa? Kaya lang, ang pagkakaiba ng mga hindi Christian na marunong maawa, wala naman silang ginagawa. Kung meron man silang ginagawa, meron silang ibang motibo kung bakit sila tumutulong sa kanilang kapwa. Siguro meron silang gustong makamit in return. Kaya naman ay siguro iniisip nila pagka naawa ako tumulong sa aking kapwa, baka maawa din ang Diyos sa akin at iligtas ako. Laging merong pakabig eh, pagka hindi mananampalataya. Kasi kung totoong mananampalataya, walang pakabig eh, lahat pabigay. Kaya tayo naawa kasi yan ang utos ng Panginoon. At kaya tayo naawa, yan ang dapat mong gawin. Hindi dahil meron kang tatanggapin in return. At saka para sa mundo na ito, yung pagiging maawain parang kahinaan eh. Pero para sa Bible, yung pagiging maawain, biyaya ng Diyos. Galing sa Diyos. Kaya dapat, kung ikaw'y totoong mananampalataya, makakaya mo maawa sa iyong kapwa. Bakit? Kasi alam mo kung ano ibig sabihin ng kinaawaan. Kinaawaan ng Diyos. Kaya yung isang mananampalatayang matigas ang puso, sinasabi niyang Christian siya, pero nakikita niya nakakaawa yung kanyang kapwa, pero ayaw niyang tulungan. Nakakalungkot yung ganun. Talaga ba na-experience mong maawa ang Diyos sa'yo? Kung hindi mo talaga na-experience yung kaawaan ka ng Diyos, mahihirapan ka talagang maawa sa kapwa mo. Pero kung talagang naranasan mo yung maawa ang Diyos sa'yo, hindi mo matitiis yung puso mo eh. Talagang bubunot ka eh, no? Bubunot ka ng lahat ng kaya mong bunutin eh. No? Para ibigay sa nangangailangan. Kahit minsan suklay mo na yung bubunutin mo. Dahil yun lang naman ang bulsa mo. Bibigay mo na rin. No? Para lang matulungan yung kapwa mo sa kanyang pangangailangan. Yun ang ibig sabihin. And then second and last, we will receive mercy even in the last day when Jesus returns. Ito. Mapapansin nyo, yung mga nauna nating tinalakay na Beatitudes, lagi mayroong eschatological element. Pag sinabing eschatological, lagi may kinalaman dun sa new heaven and new earth. Diba yung sinabi na mapalad ang mga
ah, yung pong sinabi doon na poor in spirit, meek, di ba? Sabi doon sa mga meek, mamanahin nila ang lupa. Mamanahin nila ang mundo. Diba pinaliwanag ko sa inyo, tinutukoy doon ang mundo, yung new heavens and new earth. Alam niyo dito rin sa sinabi dito na mapalad ang mga maawain, kaawaan din sila ng Diyos sa huling araw. Pero kung binanggit kasi, no, kaya ako nasabi ito hindi niyo mababasa sa mga commentaries. Ako lang ang napagdugtong-dugtong ko lang sa pag-aaral ko nitong beatitude na ito. No? Sa 2 Corinthians 5 verse 10, may binanggit doon si Pablo ganito. Pakinggan niyo mabuti kasi very staggering itong katotohanan na ito eh. Sabi niya po sa Pablo dito, tinutukoy niya mga Christian ha, hindi po yung mga unbelievers tinutukoy niya dito, mga Christian. Sabi niya 2 Corinthians 5:10, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Ibig mo sabihin, lahat pala ng tao, kahit yung mga born again na, haharap sa judgment seat ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi sa mga dati ko pinanggalingan ng church, di tinuturo yan eh. Ang sinasabi nila, pagka Christian ka, hindi ka na haharap sa judgment. Ikaw na yung magja-judge ng mga angels. Yun ang sabi nila. Totoo naman yun, sinabi yun, ano? Pero ako naniniwala na kung magja-judge man tayo ng angel, mauna muna tayong sumailalim sa judgment ng Panginoon. Yan sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Pero gusto ko liwanagin na bagamat tayo harap sa judgment ng Panginoon, kung ikaw'y totoong born again, ano sabi ng Romans 8:1? There is no more condemnation for those who are in Christ. So ibig sabihin, kung born again ka na, wala nang condemnation para sa iyo. Wala nang fear of hell para sa isang totoong mananampalataya. Bakit? Kahit na tayo humarap sa judgment seat ng ating Panginoon, meron tayong assurance ng eternal life. No, because Jesus is our mediator. Jesus is our advocate. So pag humarap tayo sa judgment ng Diyos, hindi po tayo hahatulan ng Panginoon para itapon sa impyerno. Pero bakit tayo haharap sa judgment? Sabi ni Apostle Paul. Diba? Yun ang tanong, bakit sinabi lahat ng mananampalataya haharap sa hukuman para tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya? Ako naniniwala na ito pong judgment na ito is a form of scrutiny para sa lahat ng ginawa ng mga Kristiyano nung sila'y buhay pa sa ibabaw ng mundo. Ano ibig sabihin nun? The moment na naging Christian po tayo, we become more accountable to God than before. Ano ibig sabihin nun? Nung naging Christian tayo, marami na kasing expectation sa atin. Anong kasama sa expectation sa atin nung naging Christian tayo? Dapat, pag naging Christian tayo, dapat gumagawa na tayo ng mabuting bagay sa lahat ng tao. Ephesians chapter 2 verse 10. Ang sabi po doon, we were created in Christ for good works. So ibig sabihin, pagka naging born again pa lang isang tao, expectation ng Diyos sa kanya maging good siya. At gumawa siya ng good works sa lahat ng tao habang siya'y nabubuhay. Yun yung pananagutan natin sa Panginoon. Sa Judgment Day. I-scrutinize ng Panginoon ang buhay natin. Mula nang naging Christian tayo hanggang namatay tayo. Paano mo ginamit ang buhay mo? Paano mo ginamit ang lahat ng binigay ng Panginoon sa iyo? Gumawa ka ba ng mabuti sa kapwa mo? Tumulong ka ba sa nangangailangan? Nung naawa ka ba, may ginawa ka? Yan. Yan ang mga pananagutan natin sa Panginoon. Sabi sa Romans 14 verse 12, kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. So walang kawala. Yung mga hindi mananampalataya, haharap sila sa hukuman ng Panginoon, mapapatunayan sila'y walang kaligtasan kay Kristo at anong gagawin? Tatapon sila sa impyerno. Ang mga mananampalataya, haharap sa hukuman ng Panginoon, susuriin at bubusisiin ang kanyang buhay nung naging mananampalataya siya at titingnan kung siya ba'y naging mabuti sa kanyang kapwa. O gumawa ba siya ng mga mabubuting bagay sa kanyang kapwa. At yung mga masusuri ng Panginoon na bunga ng iyong kabutihan, yun yung bibigyan niya ng gantimpala. At ano magiging batayan ng Diyos para sa kanyang pagbibigay ng kanyang gantimpala? Ang kanyang awa. The mercy of God. Hindi po tayo pagpapalain ng Panginoon because we are worthy. Mercy pa rin. Awa pa rin ng Panginoon. Ano sabi sa James chapter 2 verse 13? Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa
sa mga hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay nagtatagumpay laban sa paghukom. So ibig sabihin, sa ating pagharap sa Diyos sa kanyang paghukom, awa pa rin ang kanyang paiiralin. Awa pa rin. Hindi siya maaawa sa atin para hindi tayo tapon sa impyerno. Nangyari na yon nung sinuko natin ang buhay natin kay Jesus. Pero kakaawaan pa rin tayo ng Panginoon pagdating sa pagbibigay ng kanyang reward. Sa lahat ng ginawa natin dito sa ibabaw ng mundo. Kaya dapat conscious ang bawat Kristiyano. Kung Kristiyano ka, nagiging mabuting tao ka ba habang ikaw'y nabubuhay sa ibabaw ng mundo? Yung bang pagiging mabuting tao mo ay hindi lang salita, meron bang gawa? At yung pong pagiging mabuti natin ng may gawa, hindi po nakakapagligtas yun, pero ginagantimpalaan pala ng Diyos yun. Kaawaan din pala ng Diyos ang lahat ng ginawa natin. At bibigyan niya tayo ng gantimpala. Kaya pagdating sa bagong langit at bagong lupa, meron pong different levels of blessedness. Wala po akong time to discuss it. It's a theological discussion po yan. It's an eschatological topic. Pero kung naniniwala, pagdating sa new heavens and new earth, kung meron pong different degrees of punishment sa hell, meron pong different degrees of blessedness in heaven. At ano pong magiging paraan ng pagtitimbang ng Panginoon ng kanyang rewards or blessedness ng mga Christian sa heaven, yung kanyang mercy. It's God's mercy. Kaya kung kinawaan tayo ng Panginoon nung nasa mundo tayo, naligtas tayo, pagdating natin sa new heaven, sa new earth, ang sabi po, mapapalad ang mga kinaawaan o mapapalad ang mga maawain sapagkat sila'y kakaawaan. Pagdating doon sa judgment day, kakaawaan pa rin ng Diyos ang mga mananampalataya. At doon niya ibabase yung kanyang rewards. Kaya kung ikaw ay Christian, search natin yung ating buhay, no? Wala pa tayo doon sa new heavens and new earth. Wala pa tayo sa harapan ng judgment ng Panginoon. So, may time pa tayo para i-search yung puso natin. Gumagawa ka ba ng mabuti? Yung ginagawa mong bang mabuti, para maligtas ka. Pagka gumagawa ka ng mabuti para maligtas, di ka pa Christian. Pero kung gumagawa ka ng mabuti, dahil normal para sa iyo yung gumawa ng mabuti, gusto mo yun, mahal mo yung paggawa ng mabuti, then Christian ka. At expect mo God will scrutinize your good works. Tama ba yung motibo mo sa paggawa mo ng mabuti? Ito bang paggawa mo ng mabuti is out of love? Baka naman out of, para napilitan ka lang, para lang masabi na meron kang ginawa. Yun ang mga susuriin ng Panginoon. Titimbangin ng Panginoon lahat yun. At ako naniniwala, masusunog yung mga hindi talaga katanggap-tanggap sa Panginoon. Pero yung mga papasa sa kanyang awa o kaaawaan ng Panginoon, tatanggap ng reward. Tatanggap ng certain level of blessedness in heaven. Walang inggitan doon kasi wala nang sin doon eh. No? So kung binigyan ng Panginoon ng greater level of blessedness yung isa, magiging masaya ka para sa Kanya. So, kung ito lang yung level of blessedness na tinanggap mo, kasi yun lang ang ginawa mo habang nabubuhay ka sa mundo, magiging contented ka. Eh, wala ka ng kasalanan nun eh. Wala na inggitan nun. Kasi sinasabi na iba, bakit may different level of blessedness? Hindi magkakaingit. Wala na inggitan sa langit. Wala na inggitan sa new heaven, sa new earth. Wala nang sin eh. So, meron na lang tayo doon. We are happy for one another. We are joyful for one another. We are contented with what we have. Pero habang wala pa tayo doon, sabi ni Apostle Paul, di ba? Prove that you are saved. Gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo because God saved you to do good works. Hindi ka naman Kristiyano, sana ma-experience mo yung good works ng Panginoon. Yung kanyang good works. Ano ba yung good works na pinakita ng Diyos sa atin? Pinadala niya yung anak niya para i-save ang mga makasalanan. Sana ma-experience mo yung good works na yun. Kung hindi ka pa Christian, yung kinakausap ko po dito na hindi pa Christian, hindi pa born again, hindi pa talaga nagsusuko ng kanilang buhay sa Panginoon, sana ma-experience mo yung awa ng Panginoon sa iyo. At yung awa ng Panginoon na meron siyang ginawa, binigay niya si Jesus para maging tagapagligtas. Pwede kang iligtas ni Jesus. Pwede kang patawarin ni Jesus ngayon. All you have to do, repent of your sins, confess to Jesus, and then pray to Jesus and ask Jesus to save you. Sabi ng Bible, ang sino mang nanalangin at nanampalataya, humiling ng kaligtasan mula sa Panginoon, bibigyan niya ng kaligtasan. Manalangin po tayo. Aming mga salamat sa sa napakagandang salita na ito na binigay niyo po sa amin ngayong hapon from your word.
Tulungan niyo po kami maging merciful kung paano ikaw ay naging merciful sa amin. Tulungan mo kaming sundan yung halimbawa mo ng pagiging merciful. Meron kang ginawa, meron kang binigay para alisin yung aming pagiging kawawa. At yun po yung kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Tulungan mo kami maging mapagpatawad sa aming kapwa. The least way of expressing mercy, pero the hardest also, kasi kailangan naming tanggihan yung aming sarili para makapagpatawad kami ng totoo. At ang lahat ng ito will be evaluated and weighed sa Judgment Day. Sana, pag tumanggap kami ng awa, tumanggap kami ng reward doon sa new heavens and new earth. Tanim niyo po ang lahat ng mga katotohanan nito sa aming puso. Turuan niyo po kami na maging maawain sapagkat totoong naranasan namin ang kaawaan ng Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.